Thank you, Jesus. We welcome our visitors in the most precious name of Jesus. Mga apo mo lahat to, Sister Pressy? No. Apo ni Sister Pressy, si Kim Tuwazon. Ito yung driver nyo po ito, Sister Pressy. Kila Sister Pressy. Si Criza Esquadro, nakareceive siya ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. Si John Kyle Kajukom o Kahukom, nakareceive din siya ng Holy Ghost. Si Erica Kahukom, nakareceive din ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. Si Ashley Kahukom, nakareceive din ng Holy Ghost. Thank you, Lord. Si John Vincent Villena. May John Vincent Ramoda rin tayo rito eh. Nakareceive din ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise the Lord. Si Darren Jade Rodrigo, another also received the Holy Ghost. Thank you, Jesus. Tsaka si Alexa Veneracion, kasama nila dyan. Thank you, Jesus. Bisita ni Sister May, Lorita Buwan. Siya po yung pinag-pray natin last Wednesday. So thank you, Jesus. We praise the Lord. She also received the Holy Ghost. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Tsaka also, yung mama ni Sister Jonah, nakasimba din ulit, si Miss Annalyn Di Juan. Sister Annie, Annalyn Di Juan nakalagay dito. So, thank you, Jesus. Brother Charlie, pinayagan siya ulit. Thank you, Jesus. Nakabalik siya. Saan? Andyan din. So, partner silang dalawa. Nakabalik na naman sila. Thank you, Jesus. Again, si Sister Rochelle, ipatuloy natin sa prayer na matanggal na yung kanyang ubo. Kasi, alam mo, may hiwa ka sa tiyan, tapos may ubo ka. Masakit na nga na wala kang hiwa dito, tapos ubo ka ng ubo, tapos may hiwa ka pa. So, ang ginagawa niya, kumakagat na lang ng towel. Para kang binubusalan na, tinutorture ka na. Para lang hindi ka ang hirap sa part niya, tapos panay pa acid. So, yun ang kalagayan ngayon ni Sister Rochelle. We are praying for her sa mabilis na pagaling. Lord Jesus, si Brother John. Brother John, halata, ang laki na ng eye bag mo. Puyat talaga si Brother John sa kanyang kalagayan. Kasi pag minsan mabuti pa yung pasyente, nakakatulog. Paghiga niya, tulog, pero ang bantay, madalas yun ang pagod talaga. But, sabi nga ng Biblia, hindi naman ibibigay ng Diyos yan kung hindi natin kakayanin. Kaya natin yan. At saka sa Bilibid, may isa rin kahapon naka-receive ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. 33 kayo, Brother Marvin, 32? 30. 30 sila kahapon. Another lugar na naman yung kanilang pinuntahan. Ibang area na naman. Medyo masukal yung kanilang dinaanan na parang pag nakapasok ka, parang hindi ka na lalabas. Hindi ka na makakalabas ng buhay. Tapos si Brother Chris, first time niyang pumasok kahapon sa Bilibid. Nag-concert siya doon. Siya yung, alam mo, pag pumunta ka ng Bilibid, kung hindi ka man song leader doon, pagdating doon, song leader ka. Preacher ka, instant ang promotion doon. Pero pang doon lang yun. Naka-confine lang sa lugar na yan. But thank you, Lord, sa very active tayo sa gawain. Ang Bulacan, ang daming tao pala doon, Brother Wolf, matao. Yung lugar na kanilang pinuntahan. Grupo rin sila, may mga na Bible study, kahit yung iba doon sa kalsada. Pero yun naman hanggat hindi tayo kumikilos, wala talagang mangyayari. Ganun ang principle palagi Pag kumilos ka, may mangyayari. Pero pag wala, do not expect. Kasi ang Biblia nagsasabi mismo na ang isang slothful na tao, walang karapatang kumain. Yung taong tamad ay hindi dapat pakainin.
So sa atin, ganun din. No, basta tayo kumilos, ang Diyos ay gagawa talaga ng paraan. No, Cavite natin, Bagong Baryo, Pasig, no, we're all active. So thank you, Jesus. Yung campus ministry natin, natuloy din tayo nung Friday. Nahihirapan sila kasi bakit kailangan English din ang sasabihin? Hindi ba pwedeng Tagalog na lang? No, tapos yung mga question, pang matalino rin. No? Nahihirapan sila, pero ayos pa rin. No? Ganon talaga, Sturgis. Sturgis. Sturgisel. Hindi na tayo bumabata. Kunting galaw mo lang, maya-maya, hindi ko na pala kaya. No, napapagod na pala ako. Ganon talaga. But Lord, again, thank you for giving us the strength, Lord Jesus. Shall we open our Bible in the book of Acts? Acts chapter 12. Acts chapter 12, verse 1. Now, about the time Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the disciples or certain of the church. No, shall we pray muna? Lord, again, thank you for the breath of life that you've given us each day. Thank you for the healing you've done, you've given us. Lord, remember Sister Rochelle. Give her the strength, mabilis na pagaling. Lord, take away yung kanyang pag-ubo-ubo, Lord Jesus. You comfort her. Give her the strength, Lord, na maka-recover ka agad. Sila ni Brother June, be with them. Iba pa naming mga kapatiran na nagpapagaling. Lord, be with us, Lord Jesus. And thank you, Lord, for all the strength, for the good weather na binibigay mo sa amin. And thank you for the outpouring of the Holy Ghost. Maraming salamat, Lord, sa mga bisita, sa mga souls na pinapadala mo. And we are praying for them that they will love the Holy Ghost, they will appreciate the salvation that you've given them, Lord Jesus. Lord, be with us. Bless your word. We cannot do this alone, Lord. We need you, Lord Jesus. We need you. With all humility in Jesus' name. Amen. No? So, nung mga panahon na ito, si Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. Ito yung mga panahon ng mga persecution na sa mga kapatiran natin sa simbahan, sa mga naunang apostles, disciples, followers of Jesus Christ. No, dito sa Biblia natin, minsan mababasa natin dito, kasi may mga 6 o 7 na Herod sa Biblia. No, so marami sila dyan. Ang unang Herod, si Herod the Great. No, he was the king during Jesus' birth who ordered the massacre of the innocents. No, yung mga child na yon, kanyang pinag-utusan na pagpapatayin dahil mayroong isang ipapanganak na hari na si Jesus Christ. So siya ay naalarma. So inutusan niya pagpapatayin lahat. Yan si Herod the Great. No, si Herod Archelaus, the son of Herod the Great, no, ruled Judea, Samaria, and Idumea. Known for brutality, he was so disliked that Joseph feared returning to Judea. So panahon pa ito, nung time ni Jesus Christ pa din. Ang kasunod, si Herod Antipas, son of Herod the Great, ruled Galilee and Perea, executed John the Baptist, and tried Jesus before the crucifixion. No, si Herod Antipas yan. Yung susunod, si Herod Philip. Siya ang unang husband ni Herodias. Yung panglima, si Herod Agrippa I, grandson of Herod the Great, persecuted the early church, executing James, the brother of John, and imprisoning Peter, and was later struck down by God. Ito yung si Herod Agrippa I na namatay dahil sa kinain ng mga uod, yung kanyang katawan. Yun yung time na yan. And another, si Herod Agrippa II, mukhang ito lang yung may matino na comment, si Herod Agrippa II, na ang sabi ni Paul dyan sa Acts, sabi niya, kasi dinala doon si Paul
si Paul nagkwento about Jesus Christ, kung sino si Jesus, ito lang yung si King Herod Agrippa II ang nagsabi, "You almost persuaded me to become a Christian." No, dahil sa galing magpaliwanag ni Paul, but you almost lang, hindi naman nangyari. Pero ang sabi nga ni Paul, ang gusto ko nga, hindi ikaw lang pati ang buong mong sambayan, dapat ma-convert din sila. But yon ang pagkasabi dyan, you almost, I would to God that not only thou, but also all that hear me this day, were both almost and altogether such as I am, except these bands. No? At saka na-found out niya, sabi niya, sa tingin ko wala namang kasalanan ang tao na ito, si Paul. So sabi niya, dapat pakawalan na ito. Ang problema, nakaapila si Paul na magkaroon ng, anong tawag dito, ng appeal ito, unto Caesar. So hindi pwedeng siya lang ang mag-decide dahil kailangang iharap na si Paul kay Caesar. So marami silang mga Herod. Ang mga Herod na ito, all of them were despised by their Jewish ng mga Hudyo, kasi lahat ng mga Herod na ito, mga brutal, mga puro kalukuhan. Why? Dahil ang mga Herod galing sa lahi ni Iso. Ang Idumiya galing sa tribe ni Iso, mga Edomites, lahat yan sila doon galing. Kaya ang very hostile ang samahan palagi ng mga Hudyo at saka itong mga sa tribe ni Iso, lagi yan sila. Puro brutality ang ginagawa ng mga Herod. At during the second mga BC, itong mga Herodians na ito, ibig sabihin ng Herod, mga heroes, mga hero. Yan sila, mga hero sa kalukuhan. Yan ang mga Herod. At tawag dito, galit na galit ang mga Hudyo sa kanila dahil sila ay naglilingkod para sa mga Romano, at yon ang kanilang mga ginagawa. Papalakas sa mga Romano habang ang naapi itong mga tunay na mga Hudyo. Yan ang kanilang kalagayan. So, ang gawain ni Herod dito ay pasakitan ang mga apostles, disciples, followers of Jesus Christ, and he killed James, the brother of John, with the sword. During that time, mga kapatid, pag ikaw ay pinatay sa pamamagitan ng espada, yon ay very disgraceful para sa mga teacher of the law, para sa mga rabbis. Sobrang displeaseful. Ano ba sa Tagalog yan? Yung hindi maganda o nakakahiya during that time. Pero itong mga rabbi, tuwang-tuwa sila na nangyayari ito sa mga followers ni Jesus Christ. Namatay si James, the brother of John, with the sword because ito naman, mga kapatid, yun yung time na bakit nangyari kay James to. This time, the sons of Zebedee na fulfilled ang sinasabi ni Jesus, yung cup of suffering. Ang sabi niya, kasi nung time na yon, di ba, pumunta yung nanay ni James and John. Sabi niya, Panginoon, pwede bang ilagay, pag doon, ilagay sa kaliwa, sa kanan, itong aking mga anak. Sabi ni Jesus, kaya ba nilang inumin kung ano itong cup of suffering na mayroon ako? Para lang sa request na yan. So ano ang nangyari? Ito, cup of suffering. Namatay si James, the brother of John, with the sword dahil sa utos ni Herod. And because he saw it pleased the Jews. Akalain mo yon? May mga ganitong tao talaga, At kanyang nakita na ito ay nagustuhan ng mga Hudyo na pinatay si James. He proceeded further to take Peter also. Sabi niya, yes. Ipolitiko Nagustuhan nila yung ginawa ko na inutusan na patayin si James. Okay, andito si Pedro. So si Pedro naman, para talagang siguradong malakas ako sa mga tao na ito. Dahil tuwang-tuwa, mga tao, ang rabbis, ang mga Hudyo. Then were the days of unleavened bread. Ito yung mga panahon ng mga
unleavened bread, tinapay na walang libidura. And when he had apprehended him, nung nahuli na si Pedro, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. No. Nahuli si Pedro, nilagay sa kulungan, may 4 na gwardya, yung 2 gwardya andon sa magkabilaan ni Pedro, yung 2 bantay, tapos si Pedro naka-chain pa, nakakadena pa. Walang sinabi ang bilibid, Brother Ed, ano? Pagpasok mo sa bilibid, pwede kang mag-basketball, pwede kang mag-billiard, pwede kang mag-sing-along sa loob, no? Pwede kang magtinda, ang dami mong pwedeng gawin. Ito, ibang klase. No? Wala kang ginawang masama, pero nakakadena ka pa, 4 pa yung bantay mo, isang tao. So just imagine, mga kapatid, no? At ang sinasabi diyan, intending after Easter to bring him forth to the people. Ang sabi dito, mga kapatid, ang mga Hudyo walang Easter. Ano bang Easter sa atin? No. Pero ang Easter na ito, no, para at least sa kaalaman natin, ibig sabihin diyan ay Passover. But it was translated into Easter. Ang Easter, mga kapatid, this is, sabi dito, this is unfortunate and absurd, as Easter was a pagan festival observed long before Christ. Para makita natin, ang Easter. Gawain niya ng mga pagano sa panahon pa, bago pa si Jesus Christ. It is not a Christian name, but is derived from Ishtar, one of the Babylonian titles of idol goddess, the Queen of Heaven. No, akalain mo yan, Queen of Heaven. May queen ba sa langit? Wala. The Saxon goddess Estre is the same as the Astarte, the Syrian Venus called Astoret in the Old Testament. It was the worship of this woman by Israel that was such an abomination to God. You know, anong ginagawa? Round cakes imprinted with the sign of the cross were made at this festival, the sign being in the Babylonian mysteries a sign of life. Easter eggs. Sinong gumagawa sa atin dati niyan? Easter eggs. You know? No, which play a great part in this day's celebration were common in all heathen nations. Common ito sa mga pagano ng mga nasyon kagaya natin. No, may Easter egg. Now, the fable of the egg, ito. The fable of the egg declares that an egg of wondrous size fell from heaven into the river Euphrates. The fish rolled it to the bank, where doves settled upon it and hatched it, and out came Astarte, or Ishtar, the goddess of Easter. Easter, Christmas, Lady Day, Lent, and other Babylonian festivals were all borrowed from this religion and were all observed centuries before Christ. And none of them have any relationship to Christ or Christianity. No? Pero no, yung sa kanila, galing paglabas ng itlog, nahulog galing, akalain mo may itlog galing sa langit? No? Ang alam lang natin na mayroon galing sa langit, yung bread of manna. No? Pero ito itlog. Bumaba nung nabasag, no? Sa atin sa bambo, sino to? Si Adan at si Eva, no, galing sa kawayan. Yung sa kanila sa itlog, no? Kita mo, no? Lahat ng kalokohan, talaga naman. No, again, lahat ng kalokohan, no, pwedeng gawin ng tao. No, but again, we only have one God. You know, since the beginning, we only have one God. Pagdating ng 3225 or 325 BC or AD, no, doon na nagkaroon ng sinasabing Trinitarian. No, but before, talagang one God lang, mga kapatid, until now. No, so, we say praise the Lord. Peter, therefore, was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Nakulong si Pedro, pero ang kanilang prayer sa bahay ni John Mark, sa bahay ng kanyang nanay, mamaya, ay tuloy-tuloy ang prayer ng mga kapatiran.
We shall never underestimate our prayer, mga kapatid. No, lalo na itong pag sinabing, okay, let's pray everybody. Lahat tayo manalangin tungkol kay brother, tungkol sa issue na ito, tungkol sa bagay na ito. Lahat tayo mag-pray. Huwag nating maliitin yon. Dahil sa harapan ng Diyos, napakalaking bagay ito, mga kapatid. No, yung prayer, lalo na yung ginawa natin, may grupo tayo sa senior citizens. They prayed. Lahat sila, sinasamahan din natin. Huwag nating baliwalain o i-underestimate yan, mga kapatid, kasi yung effect niyan sa harapan ng Diyos napakalaki. No, makikita natin mamaya. No, nakulong na si Pedro, sila ay tuloy-tuloy sa pag-pray. And when Herod would have brought him forth, nung malapit na siyang dadalhin ni Herod, no, para i-present doon, para siya ay patayin, dahil tuwan-tuwa na si Herod, yes! No, talagang masaya na naman ako kasi butong-buto sa akin ang mga Hudyo. And when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, no, in between, magkabilaan, tapos nakakadena pa, and the keepers before the door kept the prison. May bantay pa na dalawa doon mismo sa pintuan. And behold, the angel of the Lord came upon him. Just remember, mga kapatid, the angel of the Lord. Ito, second time na i-rescue na naman, pangalawang beses na ito, na si Pedro ay i-rescue na naman ng anghel. Remember the effect and the power of our prayer, mga kapatid, that this angel, a ministering spirit, ready to minister unto the saints who are, heirs of salvation. Mga kapatid. No? So, andyan lang yan because of our prayer, naniniwala tayo sa ating prayer na pinapakinggan ng Diyos. Ang anghel andyan ready to act anytime. No, dahil sa prayer natin at yung anghel na yan, they are created by God also to minister sa mga tao, magbigay ng kanilang lingkod, magbigay ng kanilang serbisyo, andyan sa Hebrews 1:14, sa mga tao na siyang tagapagmana ng kaligtasan. So, wag natin baliwalain, mga kapatid. No? Kaya pag kumanta, for the Lord is good. No? Sabi ni Mr. Kalinganina, nakakalungkot, for the Lord is good, pero ang mukha mo malungkot. For the Lord is good. Hoy, problema mo. Hindi ba natin ma-feel? No, wala ba tayong pinanghuhugutan dyan, for the Lord is good? Sumasabay ang ating puso, ang ating damdamin, yes, Lord, you are good. No, dahil sa dami ng ginawa mo sa amin, hindi namin mabilang, you are really good, Lord Jesus. No, that is why, parang napaka-imposible na kantahin mo yan, tapos wala man lang feeling. No, parang, for the Lord is good. Ay, nasaan ang isip mo? No, andun pa sa 5-6, sa mga kautangan, sa kung saan-saan. No, for the Lord is good. Why? Wag natin baliwain, mga kapatid. Tayo ang tagapagmana ng salvation. At ang Diyos na mismo nagsabi that every time there is an angel besides us, ready to act. No? Pero minsan, minsan, ang pakiramdam natin parang kung malungkot ka talaga namang nakaganon ka pa. No, minsan nakakalimutan natin na tayo ay tagapagmana ng kaligtasan, mga kapatid. At hindi ito binigay sa kung kani-kanino pa or lamang. So the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison. No, akalain mo yun, yung anghel, biglang nagpakita, maliwanag, nagkaroon ng liwanag sa kulungan, and he smote Peter on the side. No, kasi tulog si Pedro. No, hindi ibig sabihin na smote, sinakta niya si Pedro, tinapik niya lang. No, well prayed, gising. No, aalis na tayo. No, na Pedro, gising. No, and raise him up. No, tinulungan pa niya. Arise up quickly. No, bilisan mo. No, and his chains fell off from his hands. Parang wala lang nangyari, Ibang klase talaga pag ang Diyos ang nag-rescue sa atin, mga kapatid.
No? Pag ang Diyos ang gumawa ng paraan, kahit anumang kadena, kahit anumang sakit, pag ang Diyos ang gumawa in favor sa atin, mga kapatid, wala ito. Sickness and diseases shall bow down in the name of Jesus. Arise up quickly, and his chains fell off from off his hands. No, automatic, nagtanggalan yung mga kadena. And the angel said unto him, gird thyself. No, sabi niya, isuot mo ulit yung damit mo, iigpitan mo, no, ayusin mo, and bind on thy sandals. No, isuot mo ulit ang iyong mga sandalyas. And so he did. And he said unto him, cast thy garment about thee and follow me. No, lahat ng mayroon ka dyan, ano mo na, pati mga damit mo, kasi hindi na tayo babalik dito. No, tatakasan na natin sila. No, sa liwanag na yon, tulog lahat ang gwardya. Imaginin mo yun. Nung nag-uusap pa sila, posible ba yung Brother Ed? No, doon sa Bilibid, may mga CCTV camera pa. No, pero ito, ibang klase pag ang Diyos ang gumawa ng paraan, mga kapatid. Cast thy garment about thee and follow me. And who went out, lumabas sila and followed him and wist not that it was true. Because which was done by the angel, but thought he saw a vision. No? Sumusunod si Pedro, siguro naalimpungatan pa to eh. No? Sunod din siya sa anghel, alis na tayo, lakad na tayo. No? Sunod din siya, ang isip niya, hindi ko alam to pero ang isip niya, baka another vision na naman ito. No? Baka pangitain ko lang ito na binigay sa akin ng Diyos. So, sunod lang siya. And verse 10, when they were past the first and the second ward, no, grabe, no, bago ka makatakas, sa Bilibid, ganun. Makatakas ka sa building mo mismo, paglabas mo ng building mo, sa another gate, another fence, swerte kung makaakyat ka kasi matataas. Pag nakalampas ka dyan, may another fence ulit. No? So, ilang fence bago ka makalabas? Maliban na lang kung may sabuatan, mabilis, Brother Ed, ano? Pero kung ganon, wala, ay talagang mahihirapan ka. When they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate, no, yung bakal na gate mismo that leadeth unto the city, palabas na, which opened to them of his own accord. May automatic door na pala nung time na yun, Brother Ed, ano? No. Which opened in his own accord. Ang ibig sabihin dyan, automatic. No? Paglabas nila, gumagano na lang kusa ang pintuan. Pag ang Diyos ang gumawa ng paraan, mga kapatid, at gusto niya ayusin lahat for our benefits, para sa ating kabutihan, hindi problema sa Diyos. Kung gaano man kabigat ang bakal na ito, iron gate, gaano man kalaki ang problema natin, pag ang Diyos nang mag-decide, okay, it's time to enter, walang anong bakal-bakal ang matigas, mga kapatid. Pag ang Diyos ang gumawa ng paraan, automatic pa. No? Di ba may mga pintuan ngayon, pagpasok mo sa mall, no? Pag, whoop, whoop, no? Gumaganong-ganon, sumasabay sa hakbang mo kasi may sensor. No? Bago pa yan na-invento na yan ng Diyos sa time nila. No? Una, palagi ang Diyos, mga kapatid. No? So just imagine, akala mo mamamatay ka na. Akala mo ibibida ka na ni Herod para patayin after ni James. No, ano kaya na sa isip ni Pedro? Wala na, bukas tapos na ako, patay na ako. No? And then suddenly, ang Diyos gagawa ng paraan. Akala natin minsan tapos na tayo sa sitwasyon ng buhay natin, sa problema, sa issue, sa kung ano paman. Pero bigla-bigla, no, ang Diyos may gagawan na paraan for our benefits, mga kapatid. No, hindi ba tayo matutuwa pag ganun ang ginawa ng Diyos? No, thank you, Jesus. No. No. Which opened to them of his own accord, and they went out and passed on through one street. Nakalabas na sila hanggang sa isang kalye, and forthwith the angel departed from him. Pagdating na doon sa kalye, no, sabi ng anghel, Pedro, bahala ka na sa buhay mo, tapos ng trabaho ko. No, sabi niya, it's time for me to go. Dahil ang sabi sa akin ng master, hanggang doon lang ako. No. Wala nang mga dili-dali pa, wala. Ganun ang trabaho ng anghel. O, puntahan mo ito, gawin mo. Oy, maaksidente, puntahan mo. Oy, mapupunggo. Biglang mag-a-appear. Pagkatapos niyan, wala na siya. Dahil yun lang ang kanyang trabaho.
No, ganon ang trabaho ng anghel na mayroon tayo, mga kapatid, that anytime in danger or anything, God is ready to dispose. God is ready para utusan ang... No, kaya minsan, gamitin natin to. No, yung hindi naman tayo mayabang, pero ang isip natin, Lord, alam ko, andyan ka. Lord, alam ko, ang anghel andyan. Lord, medyo mabigat itong haharapin namin, pero Lord, andyan ka. No, hindi mo kami pababayaan. No, kasi sasabihin mo, Lord, andyan ka. Lord, may anghel. Pero yung itsura mo, kabaliktaran doon sa... No, ang hirap ng ganun, ano? No, hindi ka panipaniwala. No. Yung trabaho ng anghel, mga kapatid. No, pag tapos na siya. Pakita kay Abraham, pakita kay Gideon, pakita kay Jacob. Basta after nung kanyang trabaho, sibat na yun. Wala nang maraming usapan pa. No, at marami sa atin nakaranas ng ganung bagay, mga kapatid. And when Peter was come to himself, he said, no, nung ano siya, ang tawag doon? Naimasmasan. Nung sabi niya, totoo ha. Nung nawala yung anghel. Now I know for a surety. No, ngayon alam ko na ano pala ito, totoo pala ito. That the Lord hath sent His angel and hath delivered me out of the hand of Herod and from all the expectations of the people of the Jews. No, kasi iniisip nila na bukas papatay na ako. Ganito ang mangyari. No, just imagine, mga kapatid. Kung ang pananampalataya natin sa Diyos maikli lang. Tapos magpapakita sa iyo ang anghel. No, gagabayan ka ng anghel. Mamamatay ka na. May judgment na. Tapos ganito ang mangyari. Nakita mo mismo yung anghel, sinamahan ka ng anghel, ginabayan ka ng anghel. Kung sa atin kaya mangyari ito? Ano kayang klase? No? Sa susunod kaya na trouble ulit, ano kayang iisipin natin? No? Lord, hindi mo na ako pababayaan. Kasi ginabayan mo na ako dati pa. May nahulog na Bible. Nahulog lang, Brother Sans. May nakikipaglaban na kapis. Sige lang. Long suffering naman tayo dito. Lord, send an angel. No, expectation of the Jews. But ito, mga kapatid, the title of our preaching, Unbelief in Answered Prayer. Ano ba yan? Kawalan ng pananampalataya o tiwala sa panalangin na sagot na. Marami ba sa atin ng ganyan? Tayo ba subject sa ganyan? Of course. Nakakaranas tayo niyan. Sinagot na ng Diyos ang ating panalangin, pero may unbelief pa rin. Lord, talaga bang sagot mo na ito? Lord, talaga bang gumaling na ako? Kasi nararamdaman ko pa rin, may kunting sakit pa rin eh. Ano bang gusto mo talaga mangyari? Ang dami pa nating question, ang dami pa nating reklamo na ang Diyos gumawa na ng hakbang para tayo ay sagutin sa prayer na ating nagawa. Unbelief in answered prayer. And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John. Si John Mark ito. Sa bahay ni Mary, andun nag-ipon-ipon ang mga kapatiran, doon sila nagpipray, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. And as Peter knocked at the door of the gate, habang sila tuloy-tuloy nung masigasig, Lord, pakinggan mo ang aming prayer kasi bukas baka kung ano, urgent ito, Lord Jesus. Baka kung ano ang mangyari kay Pedro bukas, kakamatay lang ni James, baka susunod na si Pedro, paano na lang ito? Lord, ito emergency talaga, sagutin mo kami. Yung sister namin, yung brother na sa hospital ngayon, ganito. Huwag nating i-underestimate yung prayer na yun, mga kapatid. No? Huwag tayong patamad-tamad because God is watching. No? And anytime, ang Diyos ay may gagawin. No, so ano ang nangyari? Habang sila ay nagpipray, si Peter kumatok at the door of the gate, and a damsel came to hearken named Rhoda or Rose. No, yung isang batang babae, siya yung nakarinig. And when she knew Peter's voice,
She opened not the gate for gladness. No, sino kayang may karakter na ganito? But ran in and told how Peter stood before the gate. No. Alam mo yung sa gate natin dyan? No, may nag-doorbell, tapos may nagsabi, halimbawa, oh, Russell, na ganun da. Uy, siya na to. Takbo agad si Russell. Andito na siya. No. Yung kumatok, iniwan. Pinabayaan yung kumatok sa excitement. Si Pedro ito, si Pedro. No, excited eh. No, pinaalam niya kaagad doon na ano ang nangyari, but ran in and told how Peter stood before the gate. Sabi niya, si Pedro, yun, kumatok, narinig ko yung boses niya, andun siya, nakatayo. Eh kung ikaw naman nagmamayari ng bahay, anong gagawin mo? Kasi sa time nila, ang trabaho ng servant, pag may dumating na bisita, for security reason, hindi yan bubuksan kaagad. No? I-check, okay. Ano ba yan? Kapatiran o hindi? Kaaway o hindi? No, pag may gumanon dyan sa gate, ay brother, kaaway. No, so pag kaaway, okay. No, wag mong bubuksan yung gate kaagad. No, ay andyan ba si pastor? Ay dito po siya nakaupo, ayun po. No, tapos assassin pala. No, hindi patay ka. No, magpapaalam muna yon yung servant, ay master, si ganito dumating, papapasukin po ba natin? No, sige, sige. Saka papapasukin. No, ganun sa time nila. Kahit sa time natin, ganun din dapat. No, hindi yung bubuksan mo lang kaagad. And when she knew Peter's voice, she opened not the gate for gladness, but ran in and told how Peter stood before the gate. And she said unto her, and they said unto her, Thou art mad. Sabi niya, buwang ka. No, thou art full. Ano ka? Nasiraan ka na ng ulo. But she constantly affirmed that it was even so. Sabi niya, hindi. No, talagang narinig ko ang boses ni Pedro. Siya talaga yun eh. No, kasi di ba ang tendency sana, ba't di mo pinapasok? No, yung tao na yon tumakas lang sa kulungan, no, tapos pinabayaan mo pa doon sa labas ng gate. Paano kung nasundan, may makakita? Dapat pinapasok mo na kaagad. No, hinayaan mo doon, narinig mo na yung boses, wala lang sa'yo. Eh, syempre, young people, syempre, kabataan, anong ini-expect mo? No, ganon talaga ang thinking. No, sa sobrang excitement, kulang ng experience sa buhay, no, puro emosyon lang nang ibabaw, young people eh. No, so, dahil sa kasiyahan niya, no, andyan po. Ang sabi niya, hindi, nasiraan ka na ng ulo, baka sa sobrang emosyon mo, kaya ka na nagkaganyan, no, dahil nangyari na kay James, tapos kay Pedro, ganun ulit, so nag-hallucinate ka na, kaya ganyan nangyari. Hindi, si Pedro talaga yung nakita ko. No? Anong sabi pa niya? And then, they said, it is his angel. Ay, hindi, anghel ni Pedro yon yung nag-guide sa kanya. No. Lalong lumala, no? Pero ito, mga kapatid, remember, anong ginagawa nila? They were praying for Peter. No. And God answered their prayer. No. Na si Pedro will be safe. Nung dumating si Pedro, sinabi ng babae, although wala pa yung katawan ni Pedro, kwento pa lang, boses pa lang, yung mga nandoon sa loob ng bahay na nagpe-pray, anong nangyari? Unbelief. No, for the answered prayer. No. Ay, hindi. No, anghel lang ni Pedro yon. Nakalimutan nila kung ano ang purpose na sila ay nagpe-pray. Nakalimutan, Lord, ang prayer is safety mo si Pedro ganito. Tapos sumagot ang Diyos sa prayer na kanilang pinagpe-pray. Tapos nung narinig nila ang mabuting balita, ano ang sabi nila? Anghel lang ni Pedro yon? Akalain mo yon? No, ano kaya ang ano ng Diyos? Sinagot ko na kayo sa prayer na hinihingi ninyo, but unbelief ang nangyari. For us, mga kapatid, why unbelief? Ang hirap, ano? How many times na tayo ay sinagot niya sa ating mga panalangin? No? At marami pa rin mga doubts, marami pa rin mga unbelief ang pwedeng umiikot-ikot. Ay, Lord, ikaw ba talaga yung sumagot? Lord, talaga bang ito na yung sagot? Ang hirap pa natin maniwala, ano? No, ang ano pa, Lord, talaga bang action mo na yung ginawa? Kung pwede lang, wala ka pa rin tiwala, ano? Mamaya, mga kapatid. No?
And they said, it is his angel. No, kasi alam nila mga kapatid, because Jews believe in guardian angels. No, naniniwala sila dyan kasi ilang beses na nangyari yan. But Peter continued knocking. Kawawa naman si Pedro sa labas, ano? Panay, buksan mo na. Talagang baka makakita pa sa akin dito. And when they had opened the door and saw him, they were astonished. No, they were amazed. No? Sa ating kaya mga kapatid, ano? Yun ang prayer natin, yun ang purpose natin. Tapos pag ang Diyos ang sumagot, nakita natin sa harap-harapan na yun na yung sagot ng Diyos, tapos nagtataka pa tayo. Ay Lord, yun na ba yun? Yung parang takang-taka ka pa na gano'n ang nangyari. Ay, Pedro, ikaw yan? Paano ka nakalabas? Ang dami pang question. No? Samantalang, yun na mismo ang sagot ng Diyos, mga kapatid. No? Tayo lang pag may sakit eh. No, ramdam mo yung sakit na yun. Tapos, sino may sakit? Okay. O, lapit sister, brother. O kung hindi ka man dyan lumapit dito, okay, unspoken request, sinasama natin. O si ganito, si brother, sister, may sakit. Okay, we pray for him. Dinudulog natin lahat sa Diyos para siya ay gumaling. No. Tapos pinagaling ng Diyos. No. Lord, salamat na ito ginawa mo. Tapos after 3 days, sumakit ulit. Lord, talaga ba? Akala ko, Lord, pinagaling mo na ako. Bakit may sakit pa rin? Anong kayang gagawin ng Diyos natin? Talaga naman, ano kayang gagawin ko rito? No. But what happened, mga kapatid, but he, beckoning unto them with the hand to hold their peace, declared unto them how the Lord had brought him out of the prison. So kinuwento na ni Pedro kung paano siya niligtas ng Diyos on the second time around, na ang anghel na naman ang nagligtas sa kanya, no, sa kamatayan. And he said, go shew these things unto James. Itong si James naman, ito ay kapatid ni Jesus Christ. Hindi ito yung James na namatay. And to the brethren. And he departed and went into another place. No, nagpakita lang siya, nag-report lang siya, ikwento nyo ito. Verse 18, now as soon as it was day, there was no small stir among the soldiers what was Peter or what was become of Peter. Nagkaroon na ng malaking kaguluhan dahil kung ano nangyari kay Pedro, hindi na makita si Pedro, ano nangyari sa mga sundalo. And when Herod had sought for him, nung pinuntahan na siya ni Herod para i-present doon sa mga Hudyo, and found him not, hindi na makita, and he examined the keepers, yung mga gwardya, kinwestiyon, tinanong, and commanded that they should be put to death. Ganon kasi, ang mga Romano na mga sundalo, pag nawalan sila ng mga inmates o mga prisoner, ang kapalit nun, sila yung papatayin. No, ganon kabigat. That they should be put to death, and he went down from Judea to Caesarea and there abode. So pagkatapos niyan, mga kapatid, no, ang susunod na kwento, yun nga, namatay si Herod dyan. So we say, praise the Lord. No, dito mga kapatid, no, unbelief in answered prayer. No, again, we should never underestimate our prayer. No, hindi natin pwedeng ibaliwalain, i-underestimate ang prayer natin mga kapatid because God is really doing something. No, the woman with an issue of blood. No, alam na natin to for 12 years. But for 12 years, ano ang sabi niya? Andyan sa Matthew 9:21, mga kapatid. Matthew 9:21. Ano ang sabi ng Samaritan, ng woman with an issue of blood? For she said within herself, if I may touch or I may but touch his garment, I shall be whole. No. Anong gustong sabihin ng babae, mga kapatid? No. Sabi niya, kung mahipo ko lang ang kanyang damit, alam ko na ako ay gagaling. Hindi pa man nangyari, pero sa isip ng babae na ito, magaling na ako. No. Remember the word if. If I. Itong if na ito, pag ginamit sa tama, talagang very positive ang mangyayari. Pero pag ang if na ito, ginamit mo sa if, puro negative, wala talagang mangyayari, mga kapatid. Pero anong gustong sabihin ng Diyos?
no, na minsan ang sagot, no, at madalas ang sagot sa prayer natin, manggagaling din sa atin. No, base sa pananampalataya natin. Base sa tiwala natin sa Diyos. Ano ang sabi ng babae? No, sabi niya, pag ito naabot ko lang, nagalaw ko lang ang laylayan ng kanyang damit, sigurado ako ay gagaling. No? Anong klaseng pananampalataya ito, mga kapatid? No, na wala pa man, pero para sa kanya, siya ay magaling na. No, what kind of faith? No, sa verse 22, no, but Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. No, ang iyong pananampalataya, ang iyong belief, no, ikaw ay magaling na. And the woman was made whole from that hour, mga kapatid. No? Ano nangyari? Dahil sa kanyang pananampalataya. No? How many times we have prayed? Ilang beses na tayo laging nananalangin sa mga isyo, sa mga problema, sa mga sitwasyon ng buhay natin na parang akala natin hindi masagot-sagot. Because of what? No, hindi dahil sa hindi kayang gawan ng Diyos ang paraan. Hindi dahil sa mahina ang Diyos natin, mga kapatid, but because of unbelief. No, we prayed, we believe our God, pero minsan nangingibabaw, kulang yung pananampalataya natin. No, minsan sinagot na ng Diyos, may duda pa rin, may doubts pa rin. Lord, talaga bang ikaw na yung sumagot, May unbelief pa rin. Kitang-kita na sa atin na sinagot na ng Diyos, pero may duda pa rin. No? Andyan pa rin, mga kapatid. Pero ano ang sabi ni Jesus? Kailangan mong gumaling? Sabi niya, ang sagot andyan din sa iyo. No, andito ako, kaya kitang pagalingin, pero nasa iyo ang sagot kung may tiwala ka sa akin o wala. Kung may tiwala ka, gagaling ka. Pero kung wala kang tiwala sa akin, nagdududa ka, nagdadalawang isip ka, ay walang mangyayari sa problema mo. No, kailangan buuin mo yung isip mo na ikaw ay may tiwala sa akin. No, dahil ang sagot manggagaling sa atin. No, although andyan ang Diyos natin, pero doon nakatingin ang Diyos eh. No, ano sabi niya? Be of good comfort, thy faith hath made thee whole, and the woman was made whole from that hour. May another verse pa ba yan, Brother Roman? No, ano lang siguro, yung verse 27, ito pa, another, yung two blind men. And when Jesus departed then, two blind men followed him crying and saying, Thou son of David, have mercy on us. No, anak ni David, maawa ka sa amin. And when he was come into the house, the blind men came to him. No, ang galing, Dalawang bulag, pero patuloy na sumusunod kay Jesus Christ. Yung maraming mga tao, maganda ang katawan, may paningin, may resources, ayaw sumunod sa Diyos. Pero itong dalawang bulag na walang makita, pero gustong sumunod kay Jesus Christ. No, yung irony ng buhay, No, that is why ang hirap na pag ang tao maganda ang buhay, ang hirap talaga. No, kasi para sa kanila, ba't pa ako susunod yan? No, but Lord, thank you for giving us a chance. No, na kami ay makalapit sa iyo, Lord Jesus. No. So what happened? The blind men came to him, siguro inaalalayan o to, o based lang sa, sige pare, no, chance na natin ito, hawak ka lang dyan, sabay-sabay na tayo rito. No, sundan lang natin yung voice na yan, kung saan yan. And Jesus said unto them, Believe ye that I am able to do this? Ang galing ng Diyos, No? They said unto him, Yea, Lord. No, believe ye. No? Ano ang sabi ni Jesus? Nung lumapit silang dalawa, kayong dalawa, naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin? Anong sabi nila? Yes, Lord! No, walang dalawang isip. No, why, mga kapatid? Bakit kailangan pang tanungin ni Jesus ito? No, malay mo kung hindi sila naniniwala. Pero yung aksyon na ginawa nila, sapat na yon para ipakita kay Jesus, Lord, hindi kami susunod sa iyo dito kung wala kaming tiwala sa iyo. Lord, magpapakahirap kami dito, wala kaming paningin, tapos susundan ka namin sa purpose na ito. Hindi mo pa ba nakikita na may pananampalataya kami sa iyo? Pero madalas, tinatanong pa yan ni Jesus, mga kapatid, no, believe ye that I am able to do this. No. Tayo rin, mga kapatid, naniniwala ka ba na ang Diyos ay kaya niyang gawin ito sa buhay natin? No, yes, Lord! Pero pag talikod natin, Lord, kaya mo talaga.
Lord, kasi ano pa rin eh. Mayroon pa rin eh. Lord, malapit na yung oras, wala pa rin. Lord, lalapit na ako sa Bombay. Magpa 5-6 na ako kasi bukas may multa na yun eh. No? Nalalagay ka ngayon sa sitwasyon. No, Lord, may pangangailangan talaga ako. Lord, Lord, talaga bang kaya mong mag-provide? No? Tatanungin ka ni Jesus, naniniwala ka ba na kaya ko? Yes, Lord. Pero Lord, kaso ilang oras na lang, Lord, may babayaran pa ako. Lang natira dito, Lord, tithes ko eh. No? Tapos mag-o-offering pa ako. No? Malalagay ka ngayon sa alanganin. Alanganin dahil hindi buo ang tiwala natin sa Diyos. No? Anong gagawin? Lord, wala pa rin eh. No, Lord, ilang minuto na lang, magmumulta na ako. So anong gagawin? Wala namang nakakaalam. Bawasan ko muna to. Bukas na lang tayo mag-uusap ulit, Lord. No? So anong mangyayari? Wala ka palang tiwala sa akin eh. No? Minsan ganun pa naman ang gawain ng Diyos. Kung kailan akala natin late na at kung kailan akala natin wala ng solusyon, akala lang natin yon. Pero minsan ilalagay tayo ng Diyos sa sitwasyon na yun na akala natin wala na. Pero ano ang sabi ni Abraham? Hawak niya na yung kutsilyo. No? Tay, saan yung offering? No? Sabi ni Isaac, Tay, nasaan? Sabi ni Abraham, Nak, the Lord will provide. No? No? Wala pa rin. No? No? May tiwala ka ba sa akin, Abraham? Mayroon, Lord. Pero wala pa rin ha. Wala pa rin ha. Tay, nasaan na ang offering? The Lord will provide. No, anak, the Lord will provide. Wala pa rin. No, mukhang wala. Ito na lang yung anak ko. No, napakahirap nun. No, the Lord will provide, pero wala pa rin. No, anong ginawa ni Abraham? Okay. No, anak, the Lord will provide, pero tinatalian niya na yung kanyang anak. No, mamaya patay ako pagdating sa bahay namin. Kakatayin ako ni Sarah nito. Anong ginawa ko? Nag-iisang anak. Ganito pang ginawa na gagawin ko sa kanya. Pero nung nilagay na doon, mga kapatid, ang Diyos natin minsan ganun siya gumalaw. Itatried niya talaga tayo kung hanggang saan tayo na minsan tayo na ang gagawa ng paraan at susolusyonan na natin sa pansarili natin. Lord, wala kang ginawa eh. No, Lord, late na kami, kaya kami na lang ang gagawa ng paraan. Anong ginawa ni Abraham? Nilagay si Isaac. Lord, nakailang ganun kaya siya? Wala pa rin ba? No. Pero ang Diyos natin, mga kapatid, hindi siya late. No, hindi siya laging huli sa sitwasyon ng buhay natin na nung ginanon ni Abraham, up! No, now I believe you are the father of faith. No, mga kapatid, why? Because ilalagay tayo ng Diyos doon hanggang saan ang pananampalataya natin sa Kanya. Pero that is why hindi madali eh. No, sitwasyon ng buhay natin. May oras kang binabantayan, may kalusugan kang binabantayan, may mga issue kang dapat matapos, tapos parang walang nangyayari. Ano ang tendency natin? Gagawa tayo ng sariling paraan natin. No? Hanggat sa ang Diyos, hindi na siya makakilos kasi inunahan na naman natin. No? Do you believe that I am able to do this? No. Of course, Lord. Because unbelief is a barrier that blocks the channels of faith. No, ang pananampalataya, kawalan natin ng pananampalataya, no, yan ang umaharang. No, robs our joy, ninanakaw ang ating kaligayahan, and hinders our personal and spiritual growth with God. No, yung unbelief natin na ito, mga kapatid. No, our faith, last verse, Matthew 17. Pasuyo, Brother Roman. Matthew 17. Verse 14. No? And when they were come to the multitude, no, last verse natin to mga kapatid, or verses, they came to him, certain man, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is a lunatic. No, may diferensya sa pag-iisip, and sore vexed, for oftentimes he falleth into the fire and off into the water. No, this time gusto na siyang patayin ng demon na andun sa kanyang sarili, na puposes ang batang ito. So this time gusto na siyang patayin ng demonyo, no, through the fire or through the water. And I brought him to thy disciples,
Dinala ko siya sa iyong mga disipulo, iyong mga taga-sumunod, and they could not cure him. No, hindi nila kaya. No, yung ginawa mo na paggaling sa mga patay, pagbuhay sa mga patay, may sakit, gumagaling. Nung dinala ko sila na wala ka, hindi nila kaya. No? Verse 17, then Jesus answered and said, "O faithless and perverse generation." Gaano kaya kasakit ang Diyos ito magsalita, no? No, sabi niya, kayo na mga walang pananampalataya at mga henerasyon na mga taksil. No? Ang tindi, sakit magsalita ng Diyos, ano? No, how long shall I be with you? No, how long shall I suffer you? No, hanggang kailan ba ako na nasa inyo? Hanggang kailan ba ako mananatili na ako ay magsasuffer o magtitiis sa inyo? Bring him hither to me. No, dalhin niyo sa akin. No, hindi problema yan. No? So verse 18, and Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. No? Tayo, hirap na hirap eh. No? Pag may demon possess, no, ay talaga namang baka tayo ang tumakbo. No? Kasi napakalakas nun, mga kapatid. No, during our time, nung mga bata pa kami, sa amin nangyari yan, doon sa loob mismo ng bahay. Mayroong dating kasambahay yung lola ko, na kamag-anak. Ang katawan parang si Sister Ninya lang. Ganyang kalaki. Si Milit yatang pangalan nun. No, ang liit parang si Sister Ninya. No, doon mo talaga makikita na yung babae na yon talagang demon possessed. 6 ang humahawak na malalaki. No, tapos may pare pa na pumunta. No, yung dala kasi pare exorcist, di ba? Ganon doon. Di ba yung ganon? Pagdating doon, gumanon nung kanyang parang cross, di ba? Gumanon doon sa kay Milit. Talaga naman, yung boses nung Milit, iba ang boses. Yung nakakatakot talaga. No, yung kanyang boses, tapos yung paningin niya sa mga kanin, paningin niya gumagapang na mga uod. No, talagang ibang klase, yung mukha niya, iba parang makikita mo. Pag ganon nung pare sa kanya, ng cross na ganon, hawak-hawak nung pare. Ang ginawa niya, nilapitan niya, nilamukos yung cross na ganon. Walang magawa ang pare. No? Doon ko nang isabi ko, grabe, ibang klase ito. Pero anong ginawa ni Jesus? And he departed out of him. Jesus rebuked the devil. No? Kasi ang demonyo ang nakikiusap kay Jesus eh. No, wag mo naman akong doon na lang sa mga baboy. No, okay na kami doon. No, wag muna sa impyerno. No, doon lang muna. And the child was cured from that very hour. Verse 19, then came the disciples to Jesus apart and said, "Why could not we cast him out?" Bakit hindi namin siya kayang paalisin doon sa bata na yon? Nagtanong sila, bakit? Verse 20, and Jesus said unto them, because of your unbelief. No, dahil sa kawalan ng inyong pananampalataya, ito ang question eh. Lord, paano ba talaga? Paano masabing ang aming pananampalataya sa iyo 100% na? Paano namin masabi na 70%, 80% pa lang ang pananampalataya namin? Lord, paano? For verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain. No, anong requirement ni Jesus? No, nakakita na tayo ng buto ng mustasa. No, kulay itim na napakaliit na halos hindi makita ng mata mo. No, ganon kaliit ang buto ng mustasa. Pero yon lang ang nire-require ng Diyos. Pag mayroon ka niyan, ano ang sabi? Pwede mong sabihin literally sa bundok na yan, lumipat ka, you move at mangyayari. Remove hence to yonder place and it shall remove. And nothing shall be impossible unto you. Again, ang reason, mga kapatid, unbelief. Verse 21, howbeit, this kind goeth not out by prayer, but by prayer and fasting. Ano ang cure ng unbelief? Si Jesus na nagsabi, prayer and fasting. Kaya wag nating baliwalain ang prayer, mga kapatid. No, of course, through hearing the Word of God, doon na di-develop ang pananampalataya natin.
but sa pamamagitan, that is why wag tayong patamad-tamad sa prayer natin. Ang prayer natin, hindi lang dito sa church. No? Hindi lang yung dito, Wednesday, Sunday, okay na, nag-pray na ako. No! It's a daily basis. Umaga, gabi, tulog tayo, anytime, kung gusto man natin, ganun ang prayer. No, dahil yon ang way na ma-develop ang pananampalataya natin sa Diyos, and of course, fasting. Kahit once a week, pwede na. No, our faith needs prayer for its development and full growth, and prayer needs fasting for the same reason. Basahin ko lang saglit ito, mga kapatid. No, of course, una, prayer. No, para ang lalong lumakas ang pananampalataya natin sa Diyos. Number 2 is fasting. No, fasting has done wonders when used in combination with prayer and faith. That is why pag tayo nag-fasting, huwag natin kalimutan mag-prayer. No, kasi pag fasting ka lang, hunger strike 'yon. No. Prayer and fasting. Every time we fast, lumuluhod tayo sa Diyos. No, hindi yung Lord, fasting ako ngayon pero hindi ka nag-pray. No, coupled lagi 'yan. No, yun lagi ang way natin. You fast and then coupled with prayer. Fasting humbles the souls before God. No? Chasten the soul, and because of fasting, we crucify our appetites, so we have time for prayer. No? Dahil wala kang kain-kain, walang ibang istorbo, so makafocus ka ngayon sa prayer. Pati yung ating disiplina na hindi ka kakain, madidisiplina natin. Fasting gives our digestive system to rest. No, mayroong mga studies sa ngayon na pag ikaw nag-fasting, after 24 hours, mag-a-activate na yung tinatawag na autophagy. No, yung autophagy, yon ay mag-a-activate siya, yung katawan natin, yung mga patay na mga cells dyan, ibig sabihin, magre-renew ang ating katawan kung ano ang mga hindi dapat dito, yon ang aatakihin niya na mawala hanggat sa ang katawan natin bumalik sa ganda ng kondisyon. No, mga cells dyan, mga patay, lahat. Isa yun sa way ng fasting. Fasting aids in victory over temptation, helps to attain power over demons, develops faith, crucifies our unbelief, and aids in prayer. No, ito, men should fast when under chastening. Men should fast when under correction, when under judgment, when in need, no, when in danger, when worried, we're in trouble. No, we should fast. When spiritual conflict or when desperate in prayer, lahat tayo mga kapatid kailangan mag-fasting. No, at sa because ano ang sabi diyan sa Hebrews 11, for without faith it is impossible to please Him. No, to please our God. Pero ang sabi diyan, if you lack anything, if you lack wisdom, if you lack faith, we can pray and ask God for it. So again, mga kapatid, unbelief in answered prayer. Thank you, Jesus. We praise you, Lord.